Isang mapagpalayang araw po. Dito man po tayo sa ating channel, Akdan MD. Bago po natin talakayin yung ating topic ngayon, shoutout po muna kay SG Renaldo Gunido, no? Ng Limket Kay CDO, no? Cagayan de Oro po, no? So, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik. Okay? At mabuhay po kayong lahat, no? So, ang tatalakayin po natin ngayon ay yung nilalaman po ng Article 12 naman po, no? So matapos po natin talakayin yung introduction natin dito sa mga circumstances na pwedeng makaapekto sa isang taong akusado. Noong nakaraan naman video po, tinalakay natin yung Article 11, Justifying Circumstances. Ngayon naman po ay tatalakayin natin yung nilalaman ng Article 12, no? So, exempting circumstances, no? Circumstances which exempt from criminal liability. So, ano-ano po ba ito? No, meron po palang ganito na, let's say, nakagawa ka ng hindi inaasahan na nagdulot ng isang may tuturing na kriminalidad, meron palang exempting circumstances, no? So, dito, unang-una rito, number 1, an imbecile or an insane person, no? The following are exempt from criminal liability, no? An imbecile or an insane person unless the latter has acted during a lucid interval. So, dito, kung ang nakagawa po ng krimen ay wala sa sariling pag-iisip, no? Posible po siyang ma-exempt sa criminal liability. Maliban lang kung sabi nga rito, no? Unless the latter acted during a lucid interval. Kung yun nagawa niya nung siya ay maayos na sa hustong pag-iisip pa. Di ba? Pero kung generally wala talaga, no? When the imbecile or an insane person has committed an act which the law defines as a felony, no? So, kriminalidad, no? The court shall order his confinement in one of the hospitals or asylums established for persons thus afflicted. Okay? Which he shall not be permitted to leave without first obtaining the permission of the same court. No? May mga pagkakataon po na kung naagawa ng kriminalidad, let's say kiniklaim po nung abogado or nung pamilya na merong siyang diferensya sa pag-iisip, so pwede pong mag-order ang korte na siya ay isailalim sa isang ospital o saan mang pasilidad na magkikater ng ganong klaseng sitwasyon. No? Hindi siya pwedeng umalis doon hanggat hindi siya kiniklear po ng korte o hindi sinasabihan ng korte o walang pahintulot sa korte. Okay? So, number 2, a person under 9 years of age. Okay, dito po, kung mababasa nyo po itong, pwede nyo pong i-check, no? Kung mababasa nyo po itong revised penal code, no? Itong article 12, itong number 2, meron pong asterisk dyan yung 9 years of age. Kasi yung 9 years of age na yan po yung originally na tinatawag na age of criminal responsibility. Subalit, dahil po sa enactment ng tinatawag na Republic Act 9344 o yung tinatawag na Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, yan pong age of criminal responsibility na 9 years old ay naitaas na po sa 15 years old. So, dito po, base po doon sa RA 9344, hindi na po ito 9 years of age. Ito po ay ito po ay 15 years old na, no? So, kung i-rephrase po natin ito, a person under 15 years of age. Okay? So, yan po yung tinatawag na age of criminal responsibility, no? 15 years old and below. Okay? Dito naman, yung number 3, no? A person over 9 years of age and under 15. Oh, ito, no? So dito ganun din. Hindi na po ito 9 years of age, no? Kung i-rephrase po natin to, a person over 15 years of age and under 18 years old. Yun na po yan, no? Sa pag-rephrase natin yan. Unless he has acted with discernment. Ito po yung lagi nating sinasabi sa tuwing tayo po ay nagbibigay ng lecture sa mga security, especially yung mga nasa retail establishment.
this is in relation kung sila ay makakahuli ng mga shoplifter, ang edad above 15 but below 18. No, ito po lagi nating sinasabi to, unless may discernment. Ibig sabihin po, pag sinabing may discernment, no, capable yung bata, no, determinado yung bata, conscious yung bata, alam niya yung ginagawa niya. No, halimbawa, merong nag-shoplift. Nung na-review sa CCTV ninyo, nakita ninyo na meron siyang mga kasabwatan, kasapakat na mga legal age na, mga adult na. Tapos, di ba, maliwanag na talagang nakipagsabuatan siya doon. So, sa mga ganung punto po, posible po siyang malagay, no? Pwede po siyang makasuhan, no? So, subalit, may mga requisitos po dyan under Article 18 ng Revised Penal Code, no? So, meron po dyang mga sinasabi, no? Suspension of sentence of minor delinquents, no? So, yan po ay naaayon pa rin doon sa bagong batas ngayon, yung Republic Act, doon sa batas na RA 9344. So, sa ganyang punto po, pwede pong makasuhan ng isang minor de edad pag mayroong tinatawag na discernment, no? Meaning, above 15 but below 18, pag may discernment, pwede pong makasuhan, no? Kung yan po ay may establish ng otoridad, no? Piskal, DSWD, or what. No? So, subalit, hindi naman siya maaring ikulong agad-agad, no? Maaring ma-confine siya sa isang pasilidad na accredited ng DSWD or ng gobyerno, or kung yung bata naman ay may magulang, so pwede siyang pwede siyang kasuhan pero mai-release sa kanyang mga magulang, granted na yan po ay dadalawin regularly. No, mayroong social intervention na gagawin yung mga taga-social welfare. So, yan po, no? Yan po yung sinasabi nitong number 3, no? So, nakalagay dito, no? When such minor is adjudged to be criminally irresponsible, no, the court, in conformity with the provisions of this and the preceding paragraph, shall commit him to the care and custody of his family, who shall be charged with the surveillance and education, no? Otherwise, he shall be committed to the care of some institution or person mentioned in said article, no? Kung wala pong, let's say, may mga out of school youth o kaya merong mga ulilang lubos na, di ba? So, pwedeng ilagay sa mga youth institution, no? Youth caring institution. Okay? So, yan po yung mga pamamaraan na ginagawa po ng gobyerno. Okay? So, number 4, any person who, while performing a lawful act with due care, no, causes an injury by mere accident without fault or intention of causing it. No? So, hindi naman sinasadya sa pamamagitan ng, let's say, may enkwentro sa pagitan ng mga kriminal at mga kapulisan or government, mga law enforcer. So, nagkataon may aksidente na mayroong mga nadamay dyan. So, syempre, that will be dadaan yan sa investigasyon, no? Pero siyempre, pag napatunayan naman na with due care, no, na exercise nila, no, lawful exercise ng batas yan, so maaring ma-exempt sa criminal liability ang sino man. Okay? So ito po ay guide lang ng batas, no? Of course, dun sa mga advance ang pag-iisip diyan, no, hindi ko po sinasabi na ito po talaga yung mangyayari, di ba? Ang sinasabi natin, ito yung ibinibigay ng article ng ating Revised Penal Code na posibleng ma-exempt tayo sa criminal liability. Of course, lahat yan dadaan po sa kaukulang paglilitis ng korte. At korte lang po ang magsasabi niyan. Yan ha, para malinaw po. Okay. So, any person who acts under the compulsion of an irresistible force, no? Dito may mga pangyayari minsan na, let's say, may isang mahalagang tawag niyan, may pinagagawa sa iyo. Subalit ang kapalit doon pag hindi mo ginawa, ang buhay naman ng anak mo o ng pamilya mo.
Di ba? So, maari kang maharap sa isang kasong kriminal at later on naman maisiwalat mo doon at mapatunayan naman later on na ginawa mo yan dahil may ganong klase ng intimidasyon kaya mo nagawa yung bagay na yan. So, marami pong mga pamamaraan yan. Okay? So, any person who acts under the impulse of an uncontrollable fear of an equal or greater injury. So, dito naharap tayo sa isang dilema. Di ba? So, tulad nung halimbawa natin nung nakaraan. No? So, di ba, yung sa pagmamaneho na nawala ng preno, di ba? So, saan mo ba ibubunggo yan? Saan mo ba yan papasadsarin para, let's say, ma-minimize yung takbo? Diba? Doon ba sa maraming mga tao o doon sa bakanting lote na ano? Diba? So, dito, ganun din naman. Okay? Any person who act under the impulse of an uncontrollable fear of an equal or greater injury. Diba? So, nalalagay ka sa dilema, pipili ka ngayon kung anong gagawin mo. Diba? Okay? So, number 7, any person who fails to perform an act required by law when prevented by some lawful or insuperable cause. Diba? Okay po. So, any person who fails to perform an act required by law, no? When prevented by some lawful or insuperable cause. So, sa hindi malamang kadailanan, di ba? Hindi mo nagawa yung pinagagawa sa'yo dahil merong isang factor na masabi nga ito, insuperable cause. So, hindi po natin masabi kung ano yan, no? Depende na po yan sa korte kung how will the court gauge, no, yung sinasabing insuperable cause. Di ba? Kung ano po ba yan, paano ba mai-determine ng korte na yung bagay na yan ay insuperable kaya hindi mo nagawa yung isang lawful act din na pinagagawa sa iyo. Okay? So muli, maraming salamat. No, yan po muna sa ngayon. Stay safe, be alert, and be aware.